Ang North Korea ay makailang beses nang nagpalipad ng mga missile na dumadaan sa ibabaw ng Japan na siya namang labis na ikinatakot ng mga Hapon. Alam kasi nila kung ano ang kayang gawin ng naglalakihan at napakalalakas na mga missile na iyon na nagtataglay ng mga nuclear warhead. Ayan mga utol yun yung naging nagpalagay ko Pero bukod doon, meron pa siguro. Pero palagay ko isa yun sa nag-trigger sa bansang Japan, no? Kung bakit sila nagpalakas bigla o naggising para magpalakas ng kanilang military forces. Kasi nung nag-testing ng ballistic missile etong bansang North Korea last year yata o last year, talagang sinadya nilang palapagin doon sa exclusive economic zone ng Japan, mga utol. Sa katubigan ng Japan, bumagsak yung nasabing ballistic missiles at hindi lang isang beses nangyari yun. Okay? So syempre, kung ikaw ay dating malakas na bansa, na kahit ayaw mo mag-engage sa gera, matitreaten ka. Okay? Maaalog ka. Magigising ka. Syempre, magre-ready ka. Okay, bukod doon mga utol, syempre, meron tension dito sa sa Indo-Pacific. At itong bansang China iniikutan yung kanilang mga isla. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman natin mga utol na halos 70 to 80% yata ng mga bansa sa buong mundo ay naghahanda sa napipintong gera. Okay? So kaliwat kanan na nangyayaring kaguluhan na parang hindi na mapipigilan. Lalong-lalo na yung mga powerful nations, 'di ba mga utol? Kaliwat kanan yung pakikipag-alyansa at paggagawa ng mga joint military exercises. So sa madalit sabi, may napipintong gera na kanilang pinaghahandaan. Ang tanong lamang kung kailan ito mangyayari. Pero ito ang ating featured video mula kay Maharlika TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Japan, naghahanda na sa digmaan laban sa China. Malamang nga to 'di ba? So paano nga ba pinaghahandaan ng Japan? Alam naman natin na dati napakalakas ng bansang Japan until na gumawa sila ng parang batas nila na hindi na sila mag-i-engage sa gera. Pero dahil nga sa mga threat na nangyayari sa kapaligiran ng Japan, napilitan itong Japan na magpalakas na rin ulit ng pwersa. Pero wala po sila nuclear weapon, mga utol. Ang Japan ay kahit napaka-advanced, walang nuclear weapon. Okay, game na. Maharlika TV. Meanwhile, in Japan, the government of Yoshihide Suga is reinforcing the country's military might. It has proposed a record $51.7 billion defense budget. Now, Japan has unveiled plans for its biggest military build-up since World War II. Japan unveiled a new national security strategy today, along with details of its biggest military build-up since World War II. Nagpibuild na sila ng ng military forces, di ba? Noong December 2022, tinaasan ng Japan ang kanilang military budget ng hanggang sa mahigit 26% na kung saan ito na ang kanilang pinakamalaking budget increase simula noong World War II. Ngayong taon mga kapatid, gumastos ang Japan ng nasa 6.8 trillion yen o $55 billion sa kanilang military. Samantalang si Prime Minister Fumio Kishida ay nais pang gawing mas malaki ang budget na ito. Gusto ng Prime Minister ng Japan na doblehin ang kanilang military spending ng hanggang sa 2% ng kanilang GDP by 2027. Umaabot ito ng nasa tinatayang $73 billion. Base sa pagtatala mga kapatid, ang plano na ito ng Japan ang naglalagay sa kanila sa pwesto bilang pumapangatlo sa mga bansang mayroong pinakamalaking ginagastos sa kanilang military sa buong mundo. Simula noong World War II, ang Japan ay mayroon lamang mga military at armas bilang pangdepensa sa kanilang bansa at wala silang kakayahang gumawa ng anumang mga pang-opensa. Subalit ngayon, nais mag-develop ng bansang ito ng tinatawag na counter-strike capability. Nais ng Japan na ang kanilang military ay mayroon ng kakayahang makipagdigmaan. Kaya nilakihan nila ang kanilang budget dahil gusto nilang bumili ng marami pang mga barkong pandigma, mga aircraft, maraming mga bala, drones at mga hypersonic missile. Maliban sa mga utol, matigil ko lang. Since World War II kasi, parang nung reconstruct ng kanilang gobyerno ang Japan pagkatapos ng World War II, para nangako sila na hindi na sila magi-engage sa gera o magsisimula ng digmaan. Yun po yung parang isa sa mga naging batayan nila o naging batas nila. Hindi ko na alam yung detalye o kung kumpletong
kaalaman tungkol doon, pero ang lohika nun, mga utol, hindi sila i-engage o magsisimula ng gera. Bakit nga ba ngayon parang, 'di ba, nagpapalakas muli ang bansang Japan na talaga nakikialam sa mga estado na may kaguluhan nangyayari? Pero syempre, alam kasi nila na damay sila at malamang nga, gaya na sabi ko pa noon pa, no, nung nagsimula tayong gumawa ng mga ganitong reaction video, parang palagay ko alam na ng mga world leaders na may mangyayari talagang gera sooner or later. It's a matter of time. Diba mga utol? So nakakatakot na rin. Balikan lang natin konti. Mga aircraft, maraming mga bala, drones at mga hypersonic missile. Maliban sa mga yan, nagde-develop na rin ang Japan ng mga 6th generation fighter jet kasama ang UK at Italy. At take note mga kapatid, ang 6th generation ng mga fighter jet ang pinakamahuhusay na eroplanong pandigma sa buong mundo. Kumuha na rin ang Japan ng napakaraming mga drone kagaya ng Turkish Bayraktar drone. Kaya naman talagang mapapansin natin na ang bansang Japan ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar para mag-upgrade sa kanilang military. Pero bakit nga ba ito ginagawa ng Japan? Ano ba talaga ang kanilang dahilan? At talaga bang naghahanda na sila sa isa na namang malaking digmaan? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Paki-like ng video. Ang Japan mga kapatid ay masyado nang napag-iiwanan ng mga karatig nitong bansa pagdating sa pagpapalakas ng military, kagaya ng sa Russia, North Korea at China. Nung sinalakay ng Russia ang Ukraine, medyo nagkaroon noon ng pangamba ang Japan. Maliban kasi sa kapitbahay lang ng Russia ang Ukraine, malapit lang din naman ang Japan sa Russia at mayroon ding mga isla na pinagtatalunan ng dalawang bansang ito. Ang Russia at Japan ay matagal na ring pinag-aagawan at parehong inaangkin ang mga isla sa Kuril Islands. Mayroong nangyayaring conflict sa pagitan ng dalawang bansa sa mga islang ito, subalit noong mga nakaraang taon ay lumamig din ang sitwasyon dito. Sa kasalukuyan ay wala nang nangyayaring hindi pagkakaunawaan sa Russia at Japan, samantalang ang digmaan naman na nangyayari sa Ukraine ay umabot na ng mahigit isang taon. Kaya isang pagkakamali ng Russia kung gagawa pa ito ng isa pang giyera laban sa Japan. Kaya naman sa ngayon walang nakikitang malaking pagkabahala ang Japan sa Russia. Kung sa ngayon mga kapatid ay walang bantang nakikita ang Japan sa Russia, ngunit sa isang kapitbahay nito sa North Korea ay talaga namang nabubulabog sila ng husto. Kahit ikaw siguro kapatid, kung maririnig mo ang katagang North Korea, ang pumapasok agad sa isip mo ay ang nuklear na mga armas. Ang North Korea ay makailang beses nang nagpalipad ng mga missile na dumadaan sa ibabaw ng Japan na siya namang labis na ikinatakot ng mga Hapon. Alam kasi nila kung ano ang kayang gawin ng naglalakihan at napakalalakas na mga missile na iyon na nagtataglay ng mga nuclear warhead. Ayan mga utol yun yung naging nagpalagay ko Pero bukod doon, meron pa siguro. Pero palagay ko, isa yon sa nag-trigger sa bansang Japan, no? Kung bakit sila nagpalakas bigla o nagising para magpalakas ng kanilang military forces. Kasi nung nag-testing ng ballistic missile, etong bansang North Korea, last year yata o last year, talagang sinadya nilang palapagin doon sa exclusive economic zone ng Japan, mga utol. Sa katubigan ng Japan, bumagsak yun na sabing ballistic missiles at hindi lang isang beses nangyari yun. Okay? So syempre, kung ikaw ay dating malakas na bansa, na kahit ayaw mo mag-engage sa gera, matitreaten ka. Okay? Maaalog ka. Magigising ka. Syempre, magre-ready ka. Okay? Bukod doon mga utol, syempre, meron tension dito sa sa Indo-Pacific. At itong bansang China, iniikutan yung kanilang mga isla. Opo, mga utol, tama po yun. At kahit i-check nyo, inikutan ng naval forces ng bansang China ang mga katubigan ng Japan, mga utol. Yun yung reason din kung bakit naglagay ng mga anti-ship missiles ang Japan sa kanilang mga shore. Nagready sila para doon. Baka sakali kasing atakihin sila o magkaroon ng engagement between China and Japan. So, yun yung ilan sa mga dahilan kung bakit nagpapalakas ngayon ang Japan. Pero hindi not necessarily na talagang sila'y susugod o lulusob sa gera. Kumbaga, kaya sila nagpapalakas ngayon para handa sila kung ano man ang mangyayari. At gaya nga nasabi ko kanina, palagay ko, alam na nila kung kailan ito mangyayari. Okay? Yung mga world leaders, yung mga matataas na tao sa lipunan, yung mga malalakas na bansa, alam nila kung kailan to magsisimula. Palagay ko lamang, ito teorya lamang. Hindi ko sinabing 100% real na totoo. Pero pwede, 'di ba?
na yung impormasyon syempre hindi natin nakukuha dahil magkakaroon ng 'di ba, global panic. Okay, magko-collapse ang ekonomiya. And syempre nag-uusap pa rin naman yung mga leaders kung ano ang mas magandang gagawin at mas may malaki tayong problemang kinakaharap. Yung global warming, hindi lang naman ito. Okay mga utol? So anong masasabi nyo dyan? Tuloy na muna natin. Paki-comment na lang. Ayon sa pag-aanalisa, ang North Korea ay mayroon ngayong nasa 4 na pong mga nuclear weapon. At bagamat malayo ito sa bilang na mahigit 5,000 mga nuclear warhead na tinataglay ng Amerika, ngunit ang 4 na pong mga nuclear na armas na ito ay kayang-kaya ng alisin sa mapa ang Japan. Ang mga nuclear na armas ng North Korea ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagastos ang Japan ng napakalaking halaga sa kanilang military upang makagawa ng counter-strike capability. Kung magkakaroon na ang Japan ng sariling hypersonic missile, paniguradong magdadalawang isip na itong si Kim Jong-un na atakihin ang kanilang bansa. Ngayon mga kapatid, maliban sa North Korea na laging nagpapabida sa kanilang mga nuklear na armas, isa pang kapitbahay na bansa ng Japan ang talagang dahilan kung bakit sila nagpapalakas ng puwersa, ang China. Ang China ang pinakamalaking banta sa security ng Japan. Itinuturing ito ng mga Hapon bilang kanilang pinakamalaking estratehikong hamon sa pag-secure ng kapayapaan at katatagan ng Japan. Ngayong taon mga kapatid, napakalaki rin ng military budget ng China, umaabot ito ng halos $30 billion. Samantalang ang bilang ng kanilang mga kasundaluhan ay 4 na doble rin kung ikukumpara sa Japan. Ang malaking tanong ngayon, posible nga kayang magkakaroon ng pag-atake ang China sa Japan? At kung posible nga, ano naman ang kanilang dahilan? Ang Japan mga kapatid ay nasa delikadong sitwasyon ngayon dahil sa tensyon ng China at Taiwan. Nais kunin ng China ang Taiwan at isama ito sa mga lupaing nasa sakop ng People's Republic of China. At matatandaan na dati nang sinabi ni Xi Jinping na kung hindi man nila makukuha ang Taiwan sa isang mapayapang pamamaraan, gagamitan nila ito ng isang marahas na militaring pagsalakay. Batid natin lahat na talagang pinoprovoke ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang military drills at palagi ang pagpapadala ng mga barkong pandigma at mga combat aircraft sa border ng Taiwan. Anyway, mga utol, 'di ba pinredict sinabi ng CIA director mismo na etong Taiwan ay lulusubin o invade na ng China sa taong 2027, di umano. So paano nga ba nasabi o na-predict ng isang CIA director na lulusubin na ng China ang Taiwan o i-invade na sa taong 2027? Kasi sabi niya, according sa mga pahayag niya, yun daw yung pagkakataon o panahon na handang-handa na ang China na dumigma o makipaglabanan sa United States of America. Kasi Amerika lang naman talaga ang umaharang kung bakit hindi pa nilulusob ng China ang Taiwan. Kasi pag nilusob nila ang Taiwan, makikialam ang US. At yun ang kinakatakutan nila. Baka hindi nila kayanin. Pero sa taong 2027, dahil patuloy nga nagpapalakas itong China ng kanilang puwersang militar, baka ready na sila nun o ready na. So pwede na talagang mangyari anytime soon. 'Di ba? At yan nakakatakot mga utol. Pag nagsimula dyan sa Taiwan, damay tayo. Damay ang Japan. So damay na yan mga utol. Ito ay magkakaroon na ng domino effect at magiging mitya ng World War III. Okay? So nakakatakot yan. Tuloy na muna natin. Ang pagpapadala ng mga barkong pandigma at mga combat aircraft sa border ng Taiwan. Katunayan, noon lang 2022, nakapagpadala ang China ng nasa 1,727 na mga aircraft sa itaas ng Taiwan Strait. Ang mga ginagawa na iyon ng China ay walang dudang nakakaalarma sa Taiwan at ganoon din naman sa Japan dahil bagamat nasa mahigit 1,000 miles ang layo ng Tokyo sa Taipei, ang mga isla namang nasa sakop sa teritoryo ng Japan na kung tawagin ay Southwest Island ay napakalapit lang sa mainland ng Taiwan. Ang mga islang ito ng Japan ay nasa tinatawag na strategic location, kaya naman ang mga islang ito ay nilagyan ng mga Hapon ng maraming mga base militar. At bilang kaalyado naman ng Japan, nagtayo rin ang US ng 32 na mga base militar sa isa sa mga islang ito, ang Okinawa Island. Ngayon mga kapatid, ang Amerika ay una nang nangako na kung sakaling magkakaroon man ng matinding hindi pagkakaunawaan ng China at Taiwan, hindi sila magdadalawang isip na makialam at tulungang depensahan ng Taiwan laban sa China. Kung magkataon man na talagang magkagulo ang China at Taiwan at darating ang oras na magbibigay ng suporta ang Amerika at tuluyan ng magiging involved sa bakbakan, 100% na madadamay ang Japan dahil magiging napakahalaga sa US military ang mga base militar na nasa isla ng bansa na malapit sa Taiwan.
At bilang isa namang kaalyado ng US, hindi rin magdadalawang isip ang Japan na bigyan ng suporta ang Amerika. Kaya naman ang isla ng Okinawa ay malaki ang tsansa na magiging crucial sa posibleng digmaan. Walang duda kapatid na alam din ng China na kung sasalakayin nila ang Taiwan, kinakailangan din nilang maging alerto sa kontra-atake ng US na magmumula sa Japan. Kaya naman sa madaling salita, sabi talaga ang Japan sa gulo ng China at Taiwan. Pati at yan tayo. kapatid ang malaking dahilan kung bakit masinsinang pinaghahandaan ng Japan ang pagkakaroon ng isa na namang digmaan. Gumagasto sila ng napakalaking halaga para sa kanilang military upang mapigilan ng China sa posibleng pag-atake sa kanilang mga base sa Southwest Island. Ayan mga utol, no? Yun naman talaga eh. Kaya naman naghahanda ang mga bansa. Alam naman natin, no? Kahit tayo mga normal na tao, ordinaryong mga citizen, alam natin na may napipintong gera. May iringan na nga yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Siyempre, bakit hindi, di ba? O isang mitya lang ang masindihan, tuloy-tuloy na yan. At talagang damay tayo mga utol. Unang-una, andito yung may EDCA tayo, meron tayong Mutual Defense Treaty with US. Pangalawa, yung Japan din talaga dahil meron silang alyansas sa United States at merong base militar ang United States of America. And the mere reason kung bakit may base militar ang United States of America dito sa Indo-Pacific region dahil nga para mapigilan kung ano man ang mga plano ng China. Okay, yung paglusob ng China, hindi na mahihirapan magpadala ng mga reinforcement dahil may mga nakadeploy dito sa mga bansa kagaya ng Pilipinas, Japan at South Korea. So marami pang iba. Anyway mga utol, so anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol, parang inevitable yung World War III, no? Kasi isa lang yan, dire-diretso na yan. Lalo pag ang nagbangga ay Amerika at ang China. So, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat kay Marlica TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.